kahit rin pala itong si Holy Father, guys, hindi na rin pala nakapagpigil. Binanatan yung mga senador na DDS. Naka-t-shirt pa ng West Philippine Sea, si Bato. Anyway, hindi ako galit kay Villanueva pati kay Zubiri. So, kay Bato lang kasi may papakita akong video sa inyo mamaya, guys. Anyway, sabi dito sa balita, tahimik noon. Oro koda ngayon. Priest hits West Philippine Sea shirts stunt by Zubiri, Villanueva, Bato. Si Villanueva at Bato, guys, si Villanueva at Zubiri, medyo no issue tayo dito sa kanila kahit papano naman kasi yung thoughts nila dito sa West Philippine Sea as time goes by ay nagbabago. Pero itong si Bato, sarap talaga nitong umpogin, itong ano na to, itong kalbong to. Anyway, alam naman natin na meron tayong tinatawag na separation ng church and state, pero pagdating sa usaping West Philippine Sea, guys, I think hindi natin kailangan lagyan ng barrier. Kahit dilawan ka man, pulahan, DDS, loyalist, or kung ano pa man, anong kulay mo, 'di ba? Lahat dapat maging aware sa usaping West Philippine Sea. And that's good kasi kahit itong mga dilawan na pare na to, si Raw ata tong padre na to, yung baklitang hitad na kung saan nilait-lait dati si Pangulong PBBM, 'di ba? Kinontent ko nga din to before eh. Paano ba naman kasi grabe ang mga paratang niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero anyway, pass is pass. Wag na nating ungkatin yun. Dito tayo mag-focus sa issue. So, itong si Holy Father, yan, binanatan niya, guys. Yan, pakita ko na lang. Binanatan niya itong mga DDS na senador. At isa sa nagustuhan ko sa kanya ay parang isa din si Father na meron hong paninindigan din para din sa ating bayan. So, anyway, ito na nga. A parish priest in Bulacan has criticized the wearing of shirts of West Philippine Sea print by Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate Majority Leader Joel Villanueva, and Senator Ronald De La Rosa during recently concluded 2023 FIBA World Cup. May video din ako, guys, na naghihiyawan itong si Bato. Diba? Mamaya papakita ko nga sa inyo. Easy lang ba? Easy. So, in his homily on October 1, Father Joseph Fidel Raura, ito si Father Fidel, Our Lady of La Salet, Paris San Jose del Monte, called out 3 lawmakers for their silence on the issue of the West Philippine Sea during Duterte administration. So, sinasabi nga ni Father na bakit ang tatahimik nyo noong panahon ni Duterte, tapos ngayon ang dami nyo nandada. Diba? So, marami sa kanila ang tahimik dati nung panahon ni Duterte, habang ang China, ligayang-ligaya tayong binubuli. Anyway, may video ako, pakita ko na lang sa inyo para hindi na ako madaming sat-sat. Nung nakaraang laban ng Pilipinas, FIBA World Cup, ba't tuwang-tuwa ang maraming Pilipino sa laban kontra China? Parang yun lang kasi pinanalo natin eh. Tuwan-tuwa talaga, very high yung spirit natin. Kaya lang, yung pagiging high ng spirit na yan, para bang nalubluban ng malamig na tubig bigla nang makita ang mga senador na ito. Binlurred ko na yung mukha para hindi nyo makilala. Kaya lang dapat pala, hanggang tuktok ng ulo binlurred ko. Kasi may nahahalata kayo kung sino. Bakit parang disappointment yan sa pagsasaya ng maraming Pilipino? Kasi yung t-shirt nila ang nakasulat, West Philippine Sea. Father, ano ngayon? Kasi halos lahat sa mga senador na yan, nung ang Pangulo ay si President Duterte, tahimik lang naman. Hindi naman talaga nakikipaglaban ng ganyan. Tapos, ganyan? Hello? Sinong niloko nyo? Pero sa punto de vista ko, hayaan na natin. Bigyan ng chance. Bikini Man, nagbago na. Diba? Sana, yun nga lamang, sana, hindi pa huli ang pagbabago ng paninindigan nila. Ay, huwag nang pag-usapan yan. Sa Ebanghelyo na lang. Yan yung sabi ni Holy Father. Anyway, may point din naman siya, no? Kasi during kasi sa panahon naman ni Digong, pinag-utos din naman kasi ni Duterte na ito nga, news blackout, kaya nga yung floating barriers na 2020 pa pala ito nilalagay doon. Ngayon lang din natin nalaman, kahit yung pagwa-water cannon sa kanila,
during pandemic pa rin naman pala, during pandemic pa pala yun, tapos ngayon lang din natin nalaman. So, mayroon ngang news blackout kasi pinag-utos nga ni Duterte na, 'di ba, ang usaping West Philippine Sea, ang magsasalita lang doon ay yung spokesperson. So, anyway, ngayon, dahil malaya tayo at ang ating presidente ay open up naman siya sa usaping West Philippine Sea, good to hear naman na tayo ay ina-update sa mga eksenang ganap. Ito yun guys, dagdag ko sa inyo. Ito kasi yung pinapoint out ni Holy Father. Yung, di ba, ang tatahimik niya tapos ang sasaya yun sa FIBA World Cup. Ito yun, yung video nila Bato de la Rosa. Tingnan nyo, yung reaction ni Bato, tingnan nyo. Di ba? Kaloka si Bato, parang naging si Jollibee. Diba? Kaloka si Bato. Siya pa talaga tong tuwang-tuwa. So, after mangyari ng eksenang ganap na yan, yung event na yan, si Bato medyo may pagka-Robin din to eh. Yun nga lang, si Robin, masyadong nasa pool ng todo. Diba? Hindi kasi masyadong maingat sa kanyang pagsasalita. Itong si Bato, mahinahon, kaya medyo hindi ata ito nabash ng todo. Pero ngayon, hindi ko naman siya binabash. Hindi ko kinikriticize ko lang siya. Kasi, after itong FIBA World Cup na to, biglang hindi ko malaman kung anong thought ba ni Bato dito sa West Philippine Sea kasi nagsalita na naman na iniinis daw natin ng China. So what if paputukan tayo? Ganito, ganyan. 'Di ba? So ngayon, papanood ko tong video na to. Naloka lang kasi ako dito kay Bato. Anyway, ito. How prepared are we? As far as defense preparedness is concerned, I don't want to be a warmonger here. Pero bilang isang Pilipino, kailangan siguruhin natin na handa tayo. Anong immediate action drills na pinagagawa ninyo, J3 ng AFP? Pag may nangyari sa Coast Guard yun, o kaya nagkakaroon talaga na shooting war, hindi napigilan ng China dahil iniinis sila ng mga Coast Guard natin. Come over here, banggain nyo kami. Binangga nga ng sino yung Philippine Coast Guard. Tapos, yun na, nagkaputukan na. Ano ngayon ang... we don't have to go to the details. Gusto ko lang malaman from you, J3, kamanang in charge sa operation ng buong armed forces of the Philippines. How ready are we to respond to that situation? Baka sabihin na naman yung mga mapariyo tayo sa mama sa pano na hindi mo na kami mag-respond dahil hintayin mo na namin yung clearance ng presidente. Ano bang immediate action nyo dito? Pag ganun mangyari, yun nga, worst comes to worst. Nagkaroon ng shooting incident. Armed attack talaga nangyari. Are we ready? Kaya natin as an armed forces. Huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala man talaga ibang gumalasakit dito. Tayo lang, Pilipino. Ikaw, G3, kaya natin. Mr. Chairman, Your Honor, sir, we will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions in the West Philippine Sea. So but with that time, with all our capabilities, with the Armed Forces of the Philippines, the Navy, and the Air Force, the Army, and the Western Command, we will be ready. Thank you. At when the time comes, tawagan nyo kami ni Senator Robin Padilla, Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Magdala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan, tawagan nyo lang kami. Sasama kami sa inyo. Yes, Huwag kayo maglala. Thank you very much for that assurance. Chairman. So, yun na nga. So, sabi nga, diba, iniinis daw natin ng China. So, talagang tayo pa talaga yung nangiinis no? Ang lakas na ng amats ni Bato, no? Sarap. Paras na kayo ng utak ni Robin Padilla. Tapos si Robin Padilla nga kahapon, pwede bang maging mahinahon muna tayo sa pag-ano natin dito sa China? Huwag tayong maging agresibo. Kaloka, bakala. Anyway, tayo pa talaga yung nangiinis. Tayo na nga yung may naterkanon. Tayo na nga tong nilaser. Tayo na nga tong nilagyan ng floating barriers. At tayo na rin tong siniraan ng coral reefs. Tayo na rin tong ninanakawan ng marine resources. Tapos tayo pa yung nangiinis sa tuwing pumapalag tayo.
Bato naman. Kaya nga nga ating Pangulong Bongbong Marcos nagiging maingat sa usaping West Philippine Sea. Pero hindi niya naman sinasabi na magpabuli tayo. Kahit paano man lang mag-react tayo. Yun ho yung pahiwatig ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba naman itong pag-iisip ni Bato? Nakakaloka. Tama yan, na binanatan siya ni Father... ano ba? Ano pangalan ng father na to? Father Fidel Raura. 'Di ba? So, imagine, nandun ka sa FIBA World Cup, tuwang-tuwa ka, West Philippine Sea, ganito, ganyan. Tapos, 'di ba? Agad-agad magbabago yung thought mo. Kaloka yung bakla. Ang sarap nitong kalbuhin. Kalbo na pala, amigo. Diba? O, kita nyo, 'di ba? Ito yung mga senador ng mga DDS. 'Di ba? Yung mga senador na walang yagballs ba? Hindi naman sinasabi na hindi naman talaga natin kaya nang tayo lang. Kaya nga tayo nanghihingi ng tulong sa ibang bansa, di ba? So, ang ibig lang naman sabihin ng ating Pangulo dito, kahit paano mag-react tayo. Kasi, kawawa yung mga mangingisda natin. Malaking kawalan din yan sa bansang Pilipinas. If ever yung teritoryo na yan, makuha nila. Gets? Anyway, guys, yun lamang ho. At it's me again, si Mima Alicia, yung tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.